Hello! Ayan ang outfit natin for today. Huwag nyo nang pansinin ang background kasi may anak tayo na nagkakalat pa ulit-ulit. Sinong relate? O diba? Maglabas pala kami ngayon para mag-grocery ng kakailanganin na wala sa bahay. So, tapos ko na rin bilisan ang aking anak. So, ayan, kinuha ang bag ko at pinaglalaruhan. So, ang kulit. Tara, samahan niyo kami. So, ayan pala yung ilaw na binili ng aking biyanan at gusto niyang palitan kasi hindi daw nag-work sa kanyang pinaglalagyanan. Dahil doon din kami magpunta, so ipinadala na lang sa amin kasama ang resibo. Kasi dito pwede naman palitan basta meron lang resibo. Di katulad sa atin, 24 hours lang. So, after operation pala ng aking asawa, ngayon lang kami nakalabas ulit lahat. So, dito sa Pakistan, mostly babae lagi nakasama ang asawa pag lalabas. Or may kasama ka talaga like ina, kapatid. Pero ako nakakalabas naman ako kasi di naman ako pinagbabawalan. Kaso lang, tatakot ako kasi di ko maintindihan ang salita nila. Mahirap pagkausap mo di marunong mag-English, pero iba naman okay naman kasi marunong sila. Okay lang kung department store kasi meron na yan mga presyo, di mo na kailangan magtanong. Kaya nun di pa okay ang aking asawa. Naubusan kami ng gatas, sirilat at pinabili ako ng So wala akong choice kundi lumabas mag-isa. So okay naman lahat, alhamdulillah. Kaya dapat kung ikay may Pakistani boyfriend or husband, dapat bago ka pupunta dito sa Pakistan, may bala kang panglaban. Kasi ibang kultura nila kaysa tayong mga Pilipino. Kasi kung bago ka pa dito, sobrang boring, lalo't pat asawa mo tamad maggala, busy sa trabaho, sobrang laki na ni-adjust mo, girl. So, pero, ganun talaga pag una, pero unti-unti masasanay ka rin. Noon, bago pa ako dito, parang may iyak ako sa lungkot. Kasi wala man ako kausap, si Mr. laging busy sa kanyang trabaho, at yung ina naman, hindi kami magkaintindihan, at yung tatay naman niya, hindi, nahihiya ako sa kanya. So, hindi naman pwede pupunta ka sa kapitbahay para makipagmarites, at lalong-lalong bawal kung lalaki yung kausap mo. So, bawal yun sa kanila. Diba? So, hindi naman pwede gumala ka mag-isa kasi dapat kailangan kasama mo yung asawa mo or kamag-anak nila or kapatid nila. Nandun na yung wala kang mabilihan ng mga Filipino food kasi hindi available sa mga groceries dito. Di tulad sa Middle East, meron mga Pinoy food sa mga groceries. So, wala na kang mabibilihan dito. Minsan, meron sa online pero mahal ang bintaan nila at lagi out of stock. So, ganun talaga yung buhay dito. Kaya, kung bago kayo pupunta dito, mag-isip-isip kayo.